Ang paliparan ay abala noong umagang iyon. Ang paggulong ng mga maleta, ang bulong ng mga pasahero, at ang malumanay na boses ng AI system na umaalingaw sa terminal. Sa gitna ng karamihan, may isang lalaking naglalakad na simple lang ang suot, puting hoodie at sombrero. Wala siyang dala kundi isang maliit na bag at isang tahimik na ngiti. Siya si Manny Pacquiao, pero kakaunti lang ang nakakilala sa kanya sa ganitong ayos. Walang entourage, walang spotlight, walang ingay. Lumapit siya sa boarding gate para sa kanyang flight, tumatango-tango. Hindi humingi si Manny ng anumang espesyal na trato. Kahit isa siya sa pinakarespetadong atleta at pampublikong figura sa mundo, mas gusto niya ang pagiging simple. Para sa kanya, ang pagpapakumbaba ang pinakamataas na anyo ng lakas. Pagpasok sa eroplano, nahanap niya ang kanyang upuan, isang premium seat sa bandang harap. Habang inilalagay niya ang kanyang bag sa overhead bin, isang matangkad at maayos na nakadamit na lalaki ang biglang sumingit at dumaan sa tabi niya. Tiningnan ng lalaki si Manny nang may bahagyang inis, sabay bagsak ng kanyang mamahaling briefcase sa upuan. Upuan ko po yata yan, mahinahong sabi ni Manny, habang muling tinitingnan ang kanyang boarding pass, ngumisi ang lalaki nang may pangungutya. Ah, talaga? Nagdududa ako. Baka nagkamali lang sila sa pag-upgrade sa'yo. Hindi para sa lahat ang section na to. Napakurap si Manny, medyo nagulat sa tono ng lalaki, pero hindi siya nakipagtalo. Ngumiti siya ng malumanay. Naniniwala po ako na ito ang apat, tama? At dito ako upo, pasigaw na sagot ng lalaki. Humanap ka na lang ng iba doon sa likod. Itinuro niya ang economy section gamit ang kanyang hinlalaki, sapat ang lakas ng boses para marinig ng iba. Ilang pasahero ang napatingin, nararamdaman ang tensyon. Nanatiling tahimik si Manny. Walang galit sa kanyang mga mata, kalmado lang. Tumango siya ng bahagya. Sige po, walang problema. Bahagya siyang tumabi para magbigay ng daan, habang ang mayabang na pasahero ay sumandal sa upuang ninakaw niya, nakangisi sa kasiyahan. Para sa marami, mukhang napahiya si Manny. Pero ang mga tunay na nakakakilala sa kanya ay alam ang totoo. Ang pananahimik ay hindi nangangahulugang kahinaan. Madalas, ito ay lakas na nakatago. Hindi alam ng pasaherong iyon, ang lalaking hinasal niya ng masama ay hindi lang isang global champion, kundi isang taong kayang baguhin ang buong flight sa isang pangusap lang. Ang susunod na sinabi ni Manny ay nag-iwan sa buong eroplano sa katahimikan. Sumara ang pinto ng eroplano nang may mahinang kalabog at ang ugong ng makina ay nagsimulang punan ang loob ng cabin. Ang mga pasahero ay inaayos na ang kanilang mga upuan, nagkukwentuhan ng mahina at nakatingin sa kanilang mga phone. Pero sa harap na bahagi, ang tensyon ay tahimik na namumuo. Ang mayabang na pasahero, na komportable na ngayong nakaupo sa pwesto ni Manny, ay kinuha ang kanyang phone at nagsimulang mag-type ng maingay. Hindi man lang niya hininaan ang kanyang boses habang nagrereklamo sa katabi niya. Hindi ka panipaniwala. Akala talaga ng ibang tao pwede silang umupo kahit saan, sabi niya, habang tumatawa ng may kayabangan. Halata namang hindi nababagay dito ang lalaking iyon. Siguro isa lang yon sa mga discount ticket upgrades. Ilang ulo ang lumingon. Isang babae sa kabilang hilera ang napasimangot, pero hindi kumibo. Nanatiling nakatayo si Manny ng kalmado sa tabi ng aisle, hawak ang kanyang bag, ang kanyang kilos ay payapa, tila masyadong kalmado para sa sitwasyong nangyayari. Isang flight attendant ang lumapit, ang kanyang profesional na ngiti ay bahagyang nawala nang mapansin ang tensyon. Excuse me, sir, sabi niya sa mayabang na lalaki. Maaari ko po bang makita ang inyong boarding pass? Inikot ng lalaki ang kanyang mga mata pero ibinigay din ito. Sinilip ito ng attendant at pagkatapos ay ang kay Manny. Sir, sabi niya nang may paggalang, ang upuang ito ay pagmamay-ari ni Avis Pacquiao. Mumisi ang lalaki, tumatawa sa ilalim ng kanyang hininga. Pacquiao, yung boksingero. Na lang. At ako naman ang presidente ng Pilipinas. Napakurap ang attendant na pagtantong hindi nagbibiro ang lalaki. Sir, pakiusap po. Pinutol siya nito ng mabilis. Makinig ka, sweetheart. Nagbayad ako ng malaking pera para sa tiket na to. Hindi ako aalis dahil lang iniisip ng kung sinong random na lalaki na upuan niya to. Bigyan mo na lang siya ng ibang upuan doon sa likod. Napasinghap ang ilang pasahero sa tono niya. Bumigat ang hangin sa loob ng eroplano.
Hindi na tinag si Manny. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ng flight attendant at mahinahong nagsabi. Ayos lang po. Hayaan niyo na siyang maupo. Nag-alinlangan ang attendant. Sigurado po ba kayo, sir? Tumango si Manny, bahagyang nakangiti. Ayos lang. Mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa pride. Mumisi ang mayabang na pasahero, iniisip na nanalo siya. Magandang desisyon, bulong niya. Matuto kang rumespeto sa antas ng tao. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kabin na parang isang sampal. Ang babae sa kabilang row ay tumingin sa kanya ng may pandidiri. Dalawang kabataang lalaki na nakaupo sa likuran ang nagkatinginan. Ang isa ay bumulong, alam ba niya kung sino iyan? Tahimik na naupo si Manny sa isang bakanting upuan sa dulo ng row. Inilagay niya ng maayos ang kanyang bag sa ilalim ng upuan at kinabit ang kanyang belt na parang walang nangyari. Ang kanyang mukha ay kalmado, pero sa loob ay hindi paghihiganti ang iniisip niya, kundi isang bagay na mas malalim. Nakakita na siya ng ganitong uri ng kayabangan noon. Hindi lang sa boxing kundi sa buhay. Mga taong sinusukat ang halaga sa pera, sa status, sa brand ng kanilang relo. Lumaki si Manny sa kahirapan, ipinaglaban ang bawat pagkain, bawat panalo, bawat katiting na respeto. At ngayon, narito ang isang lalaking nag-aakalang ang respeto ay may price tag. Habang naghahanda ang eroplano para sa take-off, lalong lumakas ang mga bulungan. Nagbubulungan ang mga pasahero sa hindi paniniwala, ang ilan ay tahimik na kumukuha ng video, nararamdamang ang sandaling ito ay hindi matatapos ng ganun-ganun lang. Sa kalagitnaan ng flight, bumalik ang parehong flight attendant na may dalang tray ng mga inumin. Lumapit siya kay Manny at mahinahong nagsabi, Sir, humihingi po ako ng paumanhin sa nangyari kanina. Hindi po namin agad nalaman pagputol ni Manny ng malumanay. Huwag kang humingi ng tawad. Ginagawa mo lang ang trabaho mo. Salamat. Tumango siya, halatang naantig sa kabutihan ni Manny. Nang lumingon siya para paglingkuran ang mayabang na pasahero, nawala ang kanyang ngiti. Anong inumin po ang sa inyo, sir? Iwinasiwas ng lalaki ang kanyang kamay. Sparkling water lang. At sa susunod, ayusin niyo ang pag-organisa ng upuan niyo. Ayokong naaabala. Tumingin sandali ang attendant kay Manny. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Sa kabilang bahagi ng cabin, isa pang pasahero, isang matandang lalaki, ang yumuko at bumulong. Si Manny Pacquiao yan, ang boksinggero, ang senador, ang taong nagpatayo ng mga paaralan at ospital sa atin. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy. Sa loob ng ilang minuto, kalahati ng cabin ay alam na kung sino talaga ang tahimik na lalaki. Nagsimulang mag-record ulit ang mga phone, hindi para sa drama, kundi para sa hustisya. Lahat ay naghihintay kung paano ito magtatapos. Samantala, ang mayabang na pasahero ay walang kaalam-alam. Mayabang siyang sumandal sa kanyang upuan, nakatingin sa phone, nakangisi na tila ba nanalo sa isang tahimik na laban. Pero ang ilusyong iyon ay hindi magtatagal. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang flight attendant, sa pagkakataong ito kasama na ang mismong kapitan. Ang mga pasahero ay nanood, tahimik at alerto. Ang presensya ng kapitan ay nagdala ng ibang uri ng otoridad, kalmado pero matatag. Huminto siya sa tapat ng hilera ni Manny, ngumiti ng tapat, at nagsabi sa malinaw at magalang na tono, Magandang hapon, Senator Pacquiao. Isang malaking karangalan po na makasama kayo sa aming flight ngayong araw. Natigilan ang mayabang na pasahero, biglang napaangat ang kanyang ulo, kaya muntik nang mahulog ang kanyang sunglasses. Tumingin siya kay Manny, pagkatapos ay sa kapitan, habang ang kalituhan ay kumakalat sa kanyang mukha. Natahimik ang buong cabin. Maging ang ugong ng makina ay tila nawala. Ngumiti lang si Manny, mapagkumbaba at marangal gaya ng dati. Tumango siya sa kapitan at mahinahong nagsabi, Salamat, kapitan. Huwag po kayong mag-alala. Ayos lang ang lahat. Ang tono ng kapitan ay matatag pero magalang. Ipupumilit ko po, sir. Ang upuang iyon ay nakalaan sa inyo sa isang dahilan. Isa kayo sa mga honorary partners ng aming airline. Hayaan niyo po kaming itama ito. Napasinghap ang mga pasahero sa loob ng cabin. Ang mukha ng mayabang na pasahero ay nawala ng kulay. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ay tuluyang nabaligtad.
Ang lalaking nag-akalang mas mataas siya sa lahat ay na-realize na sinubukan niyang ipahiya ang isa sa mga may-ari ng airline. At doon nagsimula ang tunay na leksyon. Ang sumunod na nangyari ay nagpabago sa pride ng lalaking iyon tungo sa pagsisisi. At lahat ng iyon ay nakunan ng kamera. Ang cabin ay naging sobrang tahimik. Lahat ng ingay, ang daldalan, ang tunog ng seatbelts, at ang hangin mula sa vents ay tila naglaho noong tinawag ng kapitan si Manny Pacquiao sa kanyang pangalan. Ang mapang-asar ng ngiti ng mayabang na pasahero ay agad na natunaw. Nanginig ang kanyang panga. Bahagyang nadulas ang phone mula sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon mula nang sumakay, wala siyang masabing matalino. Nagpatuloy ang kapitan, ang boses ay kalmado pero puno ng otoridad. Miss Pacquiao, sa ngalan ng aming buong crew, humihingi po ako ng paumanhin sa hindi pagkakaunawaan. Tunay kaming ikinararangal na kayo ay aming pasahero. Kumalat ang mga bulungan sa buong cabin. Teka, si Manny Pacquiao, yung boxing legend. Siya nga, yon. Akalain mo yung lalaking yon, sinubukan pang agawan ng upuan. Palihim na itinaas ang mga phone habang nagsisimulang mag-record ang mga pasahero. Ang ilan ay dahil sa kuryosidad, ang iba ay dahil sa paghanga. Alam nilang nakakasaksi sila ng isang bagay na hindi malilimutan. Napalunok ng malalim ang mayabang na lalaki, ang kanyang kumpiyansa ay gumuho. Tumingin siya sa paligid na pagtatanto na lahat ay nakatitig na sa kanya ngayon, hindi kay Manny. Ang tawa at pagmamalaki na suot niya kanina ay naging matinding kahihiyan. Sa wakas ay nakapagsalita siya ng paputol-putol. Hindi ko po alam. Pasensya na po talaga. Hindi ko na-realize. Tiningnan siya ni Manny na kasing kalmado gaya ng dati. Walang galit sa kanyang mga mata, walang pagnanais na maghiganti. Naroon lang ang parehong banayad na pagpapakumbaba na bumuo sa kanyang pagkatao. Ayos lang, mahinahong sabi ni Manny. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Tandaan mo lang, ang respeto ay ibinibigay sa lahat, hindi lang sa mga taong kilala mo. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang suntok na naitapon ni Manny sa ring. Muling natahimik ang buong cabin, hindi dahil sa tensyon, kundi dahil sa pagninilay-nilay. Maging ang mga flight attendant ay tila naantig. Nanginig ang labi ng lalaki habang tumatayo, desperadong sinusubukang itama ang lahat. Pakiusap po, sir, kunin niyo na ang upuan niyo. Hindi ko dapat, pero umiling si Manny. Hindi, ayos lang. Nariyan ka na. Komportable na ako rito. Ang isang gawaing iyon, ang pagtanggi na ipahiya ang lalaki kahit na hinasal siya nito ng masama, ang nagpabago sa lahat. Ang kayabangan na dating bumabalot sa hangin ay naglaho, napalitan ng hiya at respeto. Bahagyang yumukod ang kapitan kay Manny bilang pasasalamat. Sir, patuloy niyo pong ipinapaalala sa amin kung ano ang hitsura ng pagpapakumbaba. Salamat po. Tumango lang si Manny. Huwag na po kayong magpasalamat sa akin, kapitan. Lahat tayo ay natututo sa mga ganitong pagkakataon. Mumiti ang kapitan pagkatapos ay lumingon sa mayabang na lalaki. Sir, iminumungkahi ko na manatili kayong magalang sa natitirang bahagi ng flight. Nakagawa na kayo ng sapat na impresyon. Mabilis na tumango ang lalaki, lumulubog sa upuang tila naging masyadong malaki para sa kanya. Hindi niya matingnan ang sinuman sa mata. Habang naglalakad ang kapitan pabalik sa cockpit, nagsimula na namang magbulungan ang mga pasahero, pero sa pagkakataong ito, ang kanilang mga salita ay puno ng paghanga. Ibang klase. Hindi man lang niya ipinahiya. Ginamitan niya ng sobrang dignidad. Isang babae sa gitnang row ang yumuko kay Manny at bumulong, Sir, tinuruan niyo po ang lahat sa flight na ito kung ano talaga ang ibig sabihin ng respeto. Ngumiti si Manny, salamat po. Naniniwala lang ako na sa huli ang kabutihan ang laging nananalo. Sa natitirang bahagi ng flight, naging iba ang kapaligiran, mas kalmado, mas may respeto. Tahimik na nakaupo ang mayabang na pasahero, nakatingin sa labas ng bintana, malalim ang iniisip. Paminsan-minsan, tumitingin siya kay Manny na payapang nagbabasa ng isang maliit na devotional book. Lumipas ang mga oras at nagsimula ng bumaba ang eroplano. Habang kumukurap ang seatbelt light, ang lalaking dati ay umaastang hindi matitinag ay dahan-dahang tumayo at lumapit sa hilera ni Manny. Tahimik na nanood ang buong cabin. Miss Pacquiao, mahina niyang sabi, nanginginig ang boses sa katapatan.
Humihingi po talaga ako ng paumanhin. Hinusgahan ko po kayo nang hindi alam kung sino kayo at mali po iyon. Nahihiya po ako sa kung paano ko kayo kinausap. Isinara ni Manny ang kanyang libro, tumitingin sa kanya ng may kabaitan. Huwag kang mahiya. Matuto ka lang mula rito. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin pagkatapos. Dahan-dahang tumango ang lalaki, may emosyon sa kanyang mga mata. Tama po kayo. Salamat po sa inyong pasensya. Maaalala ko po ito habang buhay. Ngumiti si Manny. Kung ganoon, baka naging sulit ang hindi pagkakaunawaan na ito. Nang lumapag ang eroplano, nagpalakpakan ang mga pasahero. Hindi para sa paglapag, kundi para sa leksyon na kanilang nasaksihan. Ang kwento ng pagpapakumbaba laban sa kayabangan ay nagladlad sa harap ng kanilang mga mata, at ang wakas ay hindi na sana magiging mas makata pa. Sa oras na bumaba sila ng eroplano, nagsimula ng kumalat ang balita. Ibinahagi ng mga pasahero ang mga video, may mga caption na tulad ng, isang lalaki ang nambastos kay Manny Pacquiao sa isang flight. Ang sumunod na nangyari ang nagbalik ng tiwala ko sa sangkatauhan. Sa loob ng ilang oras, ang mga clip mula sa eroplano ay bumaha sa social media. Milyon-milyon ang nanood ng may pagkamangha, hindi dahil sa celebrity na sangkot, kundi dahil sa mensahe. Ang tunay na kapangyarihan ay matatagpuan sa pagpapakumbaba, hindi sa status. Sa sandaling tumama ang mga gulong ng eroplano sa lupa, isang alon ng palakpakan ang pumuno sa kabin. Hindi ito ang karaniwang palakpak pagkatapos ng maayos na paglapag. Ito ay isang bagay na higit pa rito, isang bagay na emosyonal. Ang mga pasahero ay hindi naghihiyawan para sa flight. Ipinapalakpakan nila ang lalaking nagturo sa kanila ng walang galit o ego kung ano talaga ang ibig sabihin ng dignidad. Nang bumukas ang mga pinto, nagsimulang tumayo ang mga tao, muling inilalabas ang kanilang mga phone. Ang ilan ay tahimik na lumapit kay Manny, humihingi ng litrato. Hindi dahil sikat siya, kundi dahil sa kanilang nasaksihan. Sir, mahinahong sabi ng isang dalaga. Na-record ko po ang bahagi ng nangyari. Sana po ay hindi nyo mamasamain. Kailangang makita ng mundo kung paano nyo iyon hinandle. Ngumiti ng tapat si Manny. Kung makakatulong ito para maalala ng mga tao ang kabutihan, wala akong problema doon. Sa loob ng ilang minuto, nagsimula ng mag-upload ang mga clip online. Twitter, TikTok, Facebook. Ang sandaling iyon ay kumalat na parang apoy. Ang caption sa isang post ay nagsasabing, mayabang na pasahero, ninakaw ang upuan ni Manny Pacquiao at napahiya sa pinakamapayapang paraan. Sa oras na lumabas si Manny sa airport, ang video ay umabot na sa daan-daang libong views. Bumuhos ang mga komento mula sa buong mundo. Ganito umasta ang mga tunay na champion. Pagpapakumbaba ang pinakadakilang lakas. Sana mas maraming makapangyarihang tao ang umasta na parang siya. Samantala, ang mayabang na pasahero ay nakatayo sa gilid malapit sa baggage claim. Ang kanyang tindig ay tuluyang nagbago. Ang kanyang designer jacket ay mukhang mabigat na ngayon, tila pinapabigat ng kahihiyan. Isang reporter ang nakakilala sa kanya mula sa viral clip at sinubukang magtanong, pero tahimik siyang naglakad palayo. Sa unang pagkakataon, wala siyang maipagmalaki. Napansin siya ni Manny mula sa malayo. Habang naghihintay ng kanyang bag, tahimik siyang lumapit sa lalaki. Hoy, mahina niyang sabi. Huwag kang masyadong mag-alala sa mga nasa online. Ang mahalaga ay ang gagawin mo susunod. Tumingin ang lalaki, nangungulila ang mga mata. Paano po kayo nakakapanatiling mabait pagkatapos ng ginawa ko? Nagkibit balikat ng bahagya si Manny. Dahil noon, hinusgahan din ako. Alam ko ang pakiramdam ng minamaliit. Hindi nababago ng galit ang mga tao. Ang habag ang nakakagawa noon. Ang mga salitang iyon ay mas tumama sa lalaki kaysa sa anumang pampublikong kahihiyan. Dahan-dahan siyang tumango, hindi makapagsalita, at nakipagkamay kay Manny bago tahimik na naglakad palayo. Pagkalipas ng ilang oras, tumawag ang team ni Manny. Sir, trending po kayo kahit saan, sabi ng kanyang assistant. CNN, DBF, bawat platform at pinag-uusapan ng mga tao ang kwento sa eroplano. Bahagyang bumuntong hininga si Manny. Hindi ko gustong mag-trend. Gusto ko lang maglakbay ng mapayapa. Tumawa ang kanyang assistant. Well, baka nakapag-inspire po kayo ng milyon-milyong tao sa halip.
Noong gabing iyon, naupo si Manny sa kanyang home office at nag-record ng isang maikling mensahe para sa kanyang mga fans. Hindi bilang isang celebrity, kundi bilang isang tao. Tumingin siya ng diretso sa kamera at nagsalita ng kalmado. Marami na akong nakitang laban sa buhay ko. Ang ilan ay sa loob ng ring at ang ilan ay sa labas. Pero ang pinakamahirap na laban ay ang laban sa sarili nating pride. Ang respeto ay hindi tungkol sa kung sino ka o anong meron ka. Tungkol ito sa kung paano mo tinatrato ang iba, lalo na kapag iniisip mong walang nakakakita. Sa loob ng ilang oras, ang video na iyon ang naging pinaka-shared na clip ng linggo. Nagsimulang ipakita ito ng mga paaralan sa mga silid-aralan bilang leksyon sa pagpapakumbaba. Ipinost ito ulit ng mga influencers na may mga hashtags tulad ng #RespectForAll at #MannyMindset. Maging ang mga malalaking airlines ay ibinahagi ito sa kanilang mga opisyal na page bilang paalala ng kanilang sariling mga values. Isang post ang nagsabing, wala kang mawawala sa pagiging mabait. Mawawalan ka lang kapag nakalimutan mong ang lahat ay karapat-dapat sa respeto. Samantala, ang mayabang na pasahero ay naglabas ng pampublikong paumanhin online. Ang kanyang post ay nagsabing, nakagawa ako ng malaking pagkakamali. Hinusgahan ko ang isang tao base sa hitsura at status. Ipinakita sa akin ni Manny Pacquiao na ang tunay na kadakilaan ay sinusukat sa pagpapakumbaba. Gugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagsusumikap na mamuhay ayon sa leksyong iyon. Pinuri ng mga tao ang kanyang katapatan at nakakagulat, ibinahagi ni Manny ang post na may maikling caption. Lahat tayo ay nadadapa. Ang mahalaga ay bumabangon tayo ng may dangal. Minahal ito ng internet, hindi dahil madrama, kundi dahil totoo ito. Hindi ito tungkol sa paghihiganti o pag-expose. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, empatya, at ang tahimik na lakas ng paggawa ng tama. Sa loob lang ng 24 oras, ang kwento ay umabot sa bawat sulok ng mundo. Tinawag ito ng mga news anchors na ang flight na nagturo ng leksyon sa mundo. Tinalakay ito ng mga estudyante sa ethics classes. Ginamit ito ng mga magulang bilang halimbawa para turuan ang kanilang mga anak tungkol sa kagandahang asal at pagpapakumbaba. At sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Manny. Walang interviews, walang pagyayabang, isang simpleng itilang sa tuwing nababanggit ito ng iba. Dahil para sa kanya, hindi ito tungkol sa viral fame. Lumipas ang mga araw mula nang mag-flight na iyon. Pero tumanggi ang kwentong maglaho. Bawat news channel, talk show, at social media platform ay mayroon pa ring isang headline, Manny Pacquiao, pinatumba ang kayabangan gamit ang kabutihan. Ang mga clip mula sa flight ay napanood na ng 10-10 milyong beses. Ang mga tao mula sa bawat sulok ng mundo ay nagbabahagi ng kanilang sariling mga kwento ng pagiging hinusgahan, nabastos o naliit, at kung paano nila sana sinagot ang mga ito gamit ang parehong kalmadong dignidad na ipinakita ni Manny noong araw na iyon. Pero ang lalaking nagpasimula ng lahat, ang mayabang na pasahero, ay hindi makatakas sa bagyo. Nag-leak ang kanyang pangalan online. Ang mga estranghero ay binaha ang kanyang mga accounts ng galit at pangutya. May mga reporter sa labas ng kanyang opisina. Ang lalaking dati ay mahilig sa atensyon ay nagtatago na ngayon dito. Noong una, nakaramdam siya ng galit sa mundo, sinisisi ang iba sa paglalantad sa kanya. Pero gabi-gabi, habang tinitingnan niya ang mga clips ng insidente, nakikita niya ang kanyang sarili, pula ang mukha, mayabang, nang mamaliit, habang si Manny ay nananatiling kalmado, mapagkumbaba at mabait. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang sarili ng malinaw. Parang tumingin siya sa salamin na iniwasan niya buong buhay niya. Na-realize niya kung ilang beses na siyang nagsalita ng ganoon sa mga waiters, cab drivers, at mga estranghero. Kung gaano kadalas niyang napagkamalan ang tagumpay bilang pagiging nakakataas sa iba. At doon, may isang bagay sa loob niya na gumuho. Nagpasya siyang magbago. Isang linggo pagkalipas, nakipag-ugnayan siya sa foundation ni Manny. Hindi para humingi ng atensyon, kundi para humingi ng paumanhin ng maayos. Ang mensahe ay maikli, Miss Pacquiao. Ako po ang lalaki sa flight. Hindi ko po deserve ang oras nyo, pero gusto ko lang pong magpasalamat. Hindi nyo lang po ako pinahiya. Ginising nyo po ako. Gusto ko pong gumawa ng mabuti sa second chance na ito. Nang makita ni Manny ang mensahe, hindi siya nag-atubili.
Inimbitahan niya ang lalaki na makipagkita sa kanya. Hindi sa opisina o sa isang press conference, kundi sa isa sa mga paaralang itinatayo ng kanyang foundation sa isang liblib na baryo. Pagkalipas ng ilang araw, sa ilalim ng nakakapasong araw sa Pilipinas, dumating ang mayabang na lalaki, suot ang simpleng damit, walang suit, walang ego. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa tabi niya habang tumatawa, ang kanilang saya ay umaalinggaw sa construction site. Binati siya ni Manny nang may parehong kalmadong ngiti. Dumating ka, masayang sabi niya. Kailangan ko po, sagot ng lalaki. Utang ko po sa inyo ang isang paumanhin. At baka higit pa doon. Tumango si Manny. Kung ganoon, magsimula ka sa pagtulong. At iyon nga ang ginawa ng lalaki. Ginugol niya ang buong araw sa pagbubuhat ng mga kahon, pamimigay ng tubig, pagpipinta ng mga dingding, nagtatrabaho kasama ang mga volunteers na walang kaalam-alam kung sino siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng isang bagay na hindi pamilyar sa kanya, kapayapaan. Sa isang maikling pahinga, naupo si Manny sa tabi niya sa isang bunton ng mga sako ng semento. Makakalimutan ng mga tao ang ginawa mong mali, mahinahong sabi ni Manny. Pero maaalala nila ang ginawa mo para itama ito. Tumango ang lalaki. Pwede niyo po akong ipahiya. Pwede niyo po akong sirain. Tumawa ng mahina si Manny. Bakit ko gagawin yon? Napahiya ka na. Ang kailangan mo ay hindi parusa, kundi perspektibo. Ang simpleng pangungusap na iyon ay muling aalinggaw sa isip ng lalaki sa loob ng maraming buwan. Nang malaman ng mga news outlets na nagkita muli ang dalawa, nagulat ang mundo. Pero sa halip na galit, nakakita ang publiko ng ibang bagay, pagpapatawad. Ang mga litrato ni Manny at ng lalaki na nagtatrabaho ng magkasama sa charity site ay naging viral ulit. Sa pagkakataong ito, ang mga caption ay, mula sa kahihiyan tungo sa pagbabago. Ganito ang hitsura ng pagpapatawad. Nagsimulang magbahagi ang mga tao kung paano sila na-inspire ng kaganapang ito na magbago. Isang flight attendant ang sumulat, marami na akong nakitang bastos na pasahero sa career ko, pero wala pang sagot na kasing bait nito. Natututo ako sa kanya. Isang guro ang nagpost, ipinakita ko ang kwentong ito sa aking mga estudyante. Ngayon, bawat umaga ay nagsisimula kami sa isang salita, respeto. At sa ilalim ng bawat post, libu-libong komento ang bumuhos, ito ang uri ng balita na kailangan ng mundo. Si Manny Pacquiao ay hindi lang champion sa ring. Champion din siya ng human spirit. Ang mayabang na pasahero na dati ay kinamuhian ay naging isang tahimik na tagapagtaguyod ng pagpapakumbaba. Nagsimula siyang mag-volunteer ng regular gamit ang kanyang resources para suportahan ang mga layuning tumutulong sa iba, palaging ginagawa itong anonymous. Isang taon ang lumipas, inimbitahan siya ni Manny na magsalita sa isang youth leadership event na inorganisa ng kanyang foundation. Nag-alinlangan ang lalaki, kinakabahan, pero hinikayat siya ni Manny. Ikwento mo sa kanila ang kwento mo, sabi ni Manny. Makinig sila dahil totoo ito. At iyon nga ang ginawa niya. Nakatayo sa harap ng daan-daang kabataan, ibinahagi ng lalaki ang leksyong natutunan niya 30,000 talampakan sa ere. Akala ko ang kapangyarihan ay ang pagiging mataas sa iba, sabi niya. Pero noong araw na iyon, isang mapagkumbabang lalaki na tahimik na nakaupo sa upuan ng eroplano ang nagturo sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kabutihan. Binastos ko ang isang hero, pero tinrato niya ako ng may dangal. Binago ako nito habang buhay. Nagpalakpakan ang madla, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa respeto. Sa pagtatapos ng event, umakyat si Manny sa entablado ng sandali. Ang kanyang boses ay puno ng init at karunungan habang sinasabi niya, ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ang pagpapakumbaba ay hindi pagkatalo. Sila ang pundasyon ng kapayapaan at ang pinakadakilang tagumpay na maaari nating makamit. Tumayo ang mga tao at nagpalakpakan, ang ilan ay mailuha sa kanilang mga mata. Ang sandaling iyon ay higit pa sa pagiging emosyonal. Ito ay transformational. Noong gabing iyon, muling kumalat ang mga salita ni Manny sa internet. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lang ito tungkol sa kayabangan ng isang tao. Tungkol na ito sa posibilidad ng pagbabago sa bawat isa. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Dahil ang sumunod na nangyari ay nagpakita na maging ang pinakamaliit na gawa ng pagpapakumbaba
ay kayang mag-spark ng isang global movement para sa respeto. Lumipas ang mga linggo, pero ang kwento ng pakikipagtagpo ni Manny Pacquiao sa eroplano ay hindi kumupas. Lalong lumakas ang ingay nito. Ang nagsimula bilang isang simpleng sandali sa pagitan ng dalawang estranghero, ay naging simbolo ng pag-asa sa isang maingay at magulong mundo. Pinag-uusapan ito ng mga tao kahit saan. Inuulit-ulit ng mga news anchors ang video, tinatawag itong pinakamakapangyarihang leksyon sa pagpapakumbaba na nakunan sa kamera. Idinagdag ito ng mga paaralan sa moral education classes. Maging ang mga korporasyon ay nagsimula na itong gamitin sa leadership training. Pero ang higit na nakaantig kay Manny ay ang mga sulat. Libo-libo ang mga ito, sulat kamay, tinipe at drawing ng mga bata. Dumating ang mga ito mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang teenager mula sa Brazil ang sumulat, akala ko noon ang pagtatanggol sa sarili ko ay nangangahulugang pagsigaw ng mas malakas. Tinuruan niyo po ako na ang katahimikan ay maaari ring maging lakas. Isang ama mula sa Kenya ang sumulat, ang anak ko ay nabubuli sa paaralan. Ipinakita ko sa kanya ang inyong video. Ngayon, sinasabi na niya, maging kalmado lang ako gaya ni Manny. Maging ang mga celebrity at politiko ay nagpahayag ng kanilang saloobin online. Isang post mula sa isang world leader ang nagsabing, kung ang pagpapakumbaba ay itinuturo sa mga paaralan, ang mundo ay magiging ibang-iba. Salamat, Manny Pacquiao, sa pagpapaalala sa amin. Hindi inaasahan ni Manny ang lahat ng ito. Nag-react lang siya sa paraang itinuturo ng kanyang pananampalataya at mga prinsipyo. Pero ginawa itong mas malaking bagay ng mundo. Kaya, nagpasya siyang gumawa ng isang makabuluhang hakbang. Isang umaga, tinipon ni Manny ang kanyang team. May pagkakataon tayong gawing makabuluhan ang sandaling ito, sabi niya. Magsimula tayo ng isang kampanya, hindi para sa kasikatan, kundi para sa pagbabago. Tinawag nila itong Project Respect, isang global initiative na naglalayong isulong ang empatya, pagkakapantay-pantay, at kabutihan sa pang-araw-araw na buhay. Ang unang event ay ginanap sa Manila, kung saan libu-libong estudyante ang nagtipon sa isang pampublikong parke. Tumayo si Manny sa harap nila, hindi bilang isang senador o celebrity, kundi bilang isang simpleng tao na may mensahe. Hawak niya ang mikropono, tiningnan ang dami ng mga mukha, at nagsabi, kung gusto ninyong baguhin ang mundo, magsimula kayo sa pagrespeto sa taong nasa tabi ninyo. Hindi nyo kailangan ng kapangyarihan o pera para doon, puso lang. Naghiyawan sa palakpakan ang madla. Hindi nagtagal, kumalat ang Project Respect sa labas ng Pilipinas. Ang mga paaralan sa Indonesia, Singapore, at Japan ay nagsimulang magdaos ng Respect Days. Ang mga American talk shows ay nag-imbita ng mga guro para talakayin kung paano na-impluwensyahan ng kwento ang kanilang mga estudyante. Maging ang mga flight attendants sa buong mundo ay nagsimulang magbahagi ng kanilang sariling mga karanasan gamit ang #RespectFirst. Makalipas ang isang taon, ang Project Respect ay naging isang international campaign na sinusuportahan ng ilang humanitarian organizations. Ang logo ng movement, isang simpleng puso na nakaguhit sa ibabaw ng bintana ng eroplano, ay naging isang global symbol para sa pagpapakumbaba at kapayapaan. Ang tahimik na sandali ni Manny sa flight na iyon ay naging isang malaking paalala na ang dignidad ay hindi nakasalalay sa iyong upuan, sa iyong antas, o sa iyong titulo. Samantala, ang lalaking dating nagpahiya sa kanya ay tuluyan ng binago ang kanyang buhay. Iniwan niya ang kanyang corporate job at sumali sa ilang charity programs. Nagsimula siyang magsalita ng pribado sa mga komunidad tungkol sa kayabangan, diskriminasyon at self-awareness. Isa sa kanyang mga talk ay na-record sa isang maliit na youth center. Doon ay sinabi niya, akala ko noon ang pera ang nagpapalakas sa akin, pero noong araw na iyon, isang lalaking nilait ko ang nagpakita sa akin kung ano ang hitsura ng tunay na kapangyarihan, pagpapatawad. Kung kaya niya akong patawarin, kahit sino ay kayang magpatawad sa kapwa. Ilang buwan ang lumipas, inimbitahan si Manny sa United Nations para magsalita tungkol sa social equality at human dignity. Sa harap ng mga diplomats, leaders, at journalists, ibinahagi niya muli ang kwento, hindi bilang chismis, kundi bilang isang talinghaga. Tinapos niya ang kanyang talumpati gamit ang parehong mga salita na umalinggaw sa milyon-milyong screen. Ang respeto ay libre, pero ito ang pinakamayamang bagay na maibibigay mo. Tumayo ang mga tagapakinig para sa isang standing ovation.
Nag-flash ang mga kamera, pero ang mga mata ni Manny ay nanatiling kalmado, mapagkumbaba gaya ng dati. Pagkatapos ng event, isang batang volunteer ang lumapit sa kanya at nagsabi, "Sir, binago niyo po ang tingin ko sa mga tao. Hinuhusgahan ko po sila dati sa suot nila. Ngayon, kabutihan na po ang hinahanap ko." Ngumiti ng malumanay si Manny. Kung ganoon, ibig sabihin ay nananalo na tayo. Ngayon, hindi na lang nakikita ng mundo si Manny bilang boksingero o pampublikong figura. Nakikita na siya bilang isang taong naninindigan sa kanyang mga values kapag ito ay mahalaga. Nagsimulang mag-print ang mga airlines ng Project Respect Quote sa mga boarding passes. Ang upuang kinukuha mo ay hindi tumutukoy sa iyo, ang respeto mo sa iba ang nagtatakda nito. Naglagay ang mga airports ng mga poster na nagpapakita ng silweta ni Manny kasama ang mensahe ng kampanya. Maging ang mga travel blogs ay nagsimulang tawagin siyang ang lalaking nagpabago sa pananaw sa paglalakbay.